Hello, magandang gabi mga katropang maglalado. So ito po yung ating automatic incubator. At ngayong gabi magsasalang tayo ng mga itlog. Yan, meron tayo dito ngayong 24 pieces na brown eggs. Pero bago natin isalang yan, tingnan muna natin yung ating mga itlog dito at may naka-schedule ngayon na magpisa. At ayan na nga, nag-come out na yung ibang mga sisiw. So yan po ay sisiw ng Rhode Island White. Ayan, binaba ko na at nanganing makabuelo. Pero kusa na po yung nalalaglag dyan pagka kumisan pagtitingin ko nasa ibaba na nalalaglag na lang. At yan, may shell nang naiwan. Ayan, nagpisa kanina. So yan po ay 7 pieces. May brown eggs at may white eggs. So ikakandling natin para makita natin kung alin yung may tsansa na magpisa at yung mga hindi fertilized at mga dead embryo. So itong isa, kung titingnan natin, fertilized siya pero parang hindi nagtuloy yung pag-develop nung sisiw. So yan po ay may dead embryo. Pero binalik ko na lang din at wala akong tray. So yan, itlog ng Rhode Island White. At yan, kung makikita natin ay gumagalaw pa yung embryo. So yan, may chance na magpisa. Baka bukas ay magbutas na yan. Yan naman, kung makikita natin may kaunting parte lang na madilim. Nag-start siyang mag-develop pero hindi nagtuloy. Dead embryo din. Ito namang isa. Itlog pa rin ng Rhode Island White. Yan. Nagsisimula nang maglabas yung tuka ng sisiw. At yan. Ito po develop kaya lang parang dead embryo din. Pero titingnan na lang din kung may makakalabas na sisiw. Yan, binalik ko na sa tray. At ito. Yan, aabangan na lang rin kung may makakalabas na sisiw dyan. Parang 50-50 ang tsansa. Pero parang may gumagalaw dun sa yan, nag-develop naman. Abangan na lang kung may makakalabas na sisiw. So ayan po. At yung ating tubig, mahalaga yung tubig kapag ganyang nagpipisa. So lalam na natin ng bagong tubig. At ayan. Yan na yung ating napakahalaga ng tubig kapag nagpipisa na ang mga itlog. Yan po yung nagpapalambot sa shell at tumutulong sa mga sisiw para mabilis na makalabas. At yan, meron tayo dyan 250 watts na ilaw na ginagamit. At sa tapat ay may 2 fan na tumutulong para mag-circulate yung hangin. Ito na, sasalang na natin yung mga itlog. So ang gagawin natin dito ay lalagyan natin ng label. So ito na, ilalagay ko na sa tray. Ilalagay ko na dun sa loob. So pag maglalagay tayo ng itlog sa ganitong klase ng incubator, kailangan ay patayo siya. At ang nasa ibabaw ay yung medyo malapad na parte ng itlog. Yan, ilagyan natin ang tanda. First letter ng pangalan ng nagpasalang at kung anong petsa isinalang. Ayan, ngayon po ay January 10.
So mahalaga po na tingnan nating maigi kung alin yung parte na medyo matulis at medyo malapad ng itlog. Sa ilalim po yung matulis at sa ibabaw yung medyo malapad. Diyan sa malapad na yan kasi nandyan yung air socket o air sac. Pag nabaliktad ang pagkakalagay, hindi na de-develop yung sisiw. So kailangan tama yung pagkapwesto. So yan, marami nang naisa lang. At ito pa, papahabol pa natin. At yan, tapos na. So ang gagawin ko naman ngayon ay yan, pipihitin natin. Pipihitin ko na. Yan, papalik. At pag may narinig na lagatak, siya na yun. Okay. So yan po. Ang advantage ng ganitong klase ng incubator, mas mataas ang hatching rate kumpara dun sa DIY na katulad nito. So yung DIY po natin dati, ginagawa na lang nating hatcher. Diyan natin pinapapisa yung ibang mga sisiw kapag sabay-sabay na nagpipisa. Pagka magkakaiba yung may-ari ng ano at magkakasabay, doon natin nalagay yung iba. So ngayon, ililista na natin kung dito sa ating listahan kung kanino yung ano. Lagyan natin yung pangalan ng nagpasalang, kung ilang piraso, at kung anong klaseng itlog yung sinalang, kung yun ba ay brown eggs or panabong or native. So yan, lalagay natin dyan. At syempre lalagay natin yung pitsa at yung expected na date ng pagpisa. Ayan, so January 10. So expected date ay January 29 hanggang 31. So magpipisa 24 pieces at brown eggs. So ayan po. Yan lang mga katropa, at yan nagtatapos ang ating video. Please subscribe.